Amen. Salamat, Sister Charmelaine and Sister Dimple sa inyong special. Nindot ang ilang gikanta, amen? Pero unta nga na-realize ninyo ang mensahe mga igsoon sa kanta, importante siya nga masabtan nato tanan. Masabtan nato no, why God sacrificed His only begotten Son. Why He gave His only begotten Son for us. Because you are important to God. You are valuable to Him. Imagine if one sinner repents, if one sinner saved, heaven will rejoice. Ang langit mag-celebrate sila over one sinner that repented. Amen? Thank God, kitang tanan dinhi, halos kitang tanan dinhi, nakaangkon na sa kaluwasan sa Ginoo. Thank God we are loved by the Lord. Amen? Salamat ta sa Ginoo. So again, thank you so much sa inyong special. Karong buntag na ako'y hangyo sa atong tanan, palihog ta sa pagtindog o atong kwaon natong mga Biblia. Abrihan nato dinhi sa Genesis chapter 1. Magbasa lang ta og isa ka verse o andamo nato ang atong mga hunahuna, ang atong kasing-kasing, ang atong kaugalingon sa pulong sa Dios. The Bible says in Genesis chapter 1 in verse number 27, so God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. May the Lord bless upon the reading of His word. Let us pray. Father God, salamat kayo sa imong pulong karong buntag. Salamat sa mensahe nga imong giandam. Salamat sa mga katawhan nimo, kauban ang mga bisita nga nag-join Ginoo sa amoang panimbahon karon. Lord, I pray nga ikaw uban nila, magapanalangin o magaistorya sa ilang mga kasing-kasing. Hayagi ang mga hunahuna karon, Lord, aron masabtan nila ang imuhang pulong. I pray, Lord God, nga kini nga mensahe maghatag kanila kadasi o sa mga uban Ginoo nga wala pa nakaangkon sa kaluwasan. I pray, Lord, that this message will help them bring to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Speak to the hearts of our visitors. I pray, Lord, that you will convict them of their sin and be saved this morning. Help me also as I speak today. I pray this in Jesus' name. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod tanan. Ang atong mensahe karong buntag is developing a relationship with God. Of course, mga igsoon, wala tayo ma-develop kung wala tayo i-produce, no? Kinahanglan una gyud sa tanan ang tao magkaroon siya og relationship uban sa Ginoo. Kay dili man wala man kay i-develop nga relasyon diha sa Dios kung wala kay relasyon una sa Ginoo. Now dinhi nato masabtan kung inyuhang kanang kuanon i-meditate ang bersikulo 27. Nganong ang Dios naghimo og tao? Because the Bible says, so God created man. Nganong dili na lang mga hayop, nganong dili lang mga punuan, nganong dili lang mga langgam, nganong naghimo ang Dios og tao. Nganong naghimo siya og creature nga sama sa iyahang imahe. Nganong naghimo ang Dios og kaning butang nga sama sa iyahang panagway. Nga murag kaparehan niya. You know why? Because gusto ang Diyos na siya ka-istorya. Gusto ang Diyos na siya ka-fellowship. And long before ang tao nakasala, maayo ang pakiguban sa tao diha sa Diyos. Diha nimo masulti mga igsoon that ang tao nagid siya healthy relationship uban sa Diyos tungod kay maayo ang ilahang communication. Every day. You know, usa sa mga sign of a healthy relationship is good communication. Every day, ang tao makigistorya sa Diyos, ang Diyos makigistorya diya sa tao. Amen? But that relationship was gone when man sinned, when man crossed the line. Sa diha nga ang tao milapas siya sa balaod sa Diyos. That relationship was gone. Pero wala mitugot ang Diyos nga hangtod sa kahangturan, hangtod sa hangtod, ang tao dili na mabalik sa iyahan. Gusto gyud ang Diyos og relationship diha sa tao.
So naghimo ang Dios og way para nga mabalik ang relasyon niya diha sa Dios. That's why God gave His only begotten Son. Amen? And His Son is the key para ma-restore ang relationship sa tao diha sa Dios. Higala, if you are here this morning, unya wala ka pa'y relasyon diha sa Dios, importante yun nga magkaroon ka og relationship uban sa Dios. Because that relationship will bring you to heaven. If you don't have a relationship with God in your life, kung mamatay ka karong tuiga, karong bulana o karong adlaw, you will spend the rest of your life in hell. Forever. Kay ang makaadto lang dito sa langit, ang katulang mga naay relasyon sa Dios. Now, basin mangutana ka sa kuha, Pastor, I want that. Pero unsaon nako, unsay buhaton nako, how to have a relationship with God. To have a relationship with God, first of all, you have to repent of your sin because you are a sinner. Ang kaning sala, mga igsoon, paminaw, nahimo siyang part na sa imong kinabuhi. Mo nagitawag ang tao sinner because ang sala nahimo na nga natural sa tao. Part na sa iyang nature. So even though ang tao maayo, buutan, how good, how sincere he is, how religious he is, mga igsoon, bisag na siya ana nga mga butang sa iyang kinabuhi, pero tungod kay ang sala, part na sa iyang nature niya, ang katong mga gipangbuhat niya nga maayo, dili to maoy makahinlo sa iyahang sala. Kay makasasala man siya. Lahi man ang nakasala ka kaysa kanang makasasala ka. Diba? Kanang nakasala ka, that is an action word. You know, act na siya, nakasala ka. Pero kanang tawgon ang tao nga makasasala siya, bisag buutan siya, bisag wa siya gibuhat nga dautan, makasasala siya. It means, it refers to a person. It refers to his personality, sa iyahang nature niya. We are all sinners before God. Mao na nga dili ipanghambog sa tao ang iyang mga maayong binuhatan. Because those righteousness, those good deeds nga iyang gibuhat could not wash away his sins. You know what? You know unsa ang makapahugas, unsa ang makahugas sa atong mga sala? Ang dugo ni Hesukristo. His righteousness is the one that can take away our sins. Because only Jesus, who ever lived, nga wala milapas sa kasuguan sa Ginoo, sa balaod sa Ginoo. So kung ang iyahang pagkamatarong maaplikar diya sa imuhang kinabuhi, mga igsoon, you will be justified in the eyes of God. Meaning to say, nga kanang isipon ka nga matarong sa pananaw sa Ginoo. Tungod kay ang pagkamatarong ni Hesukristo na naa na sa imong kinabuhi. Pastor, paano man ako maangkon ang pagkamatarong ni Hesukristo? By accepting and admitting that you are a sinner, by admitting that you cannot save yourself, and because of that, paminaw, tungod anang kahibalo, that gives you, mga igsoon, the knowledge nga kinahanglan ko og manluluwas. Kay dili man ko makaluwas sa akong kaugalingon. Ni ang akong relihiyon dili makaluwas sa ako. Kinahanglan ko og manluluwas. Praise God. Nagpadala ang Diyos og manluluwas para sa mga tao. Ug mauna ang iyahang bugtong anak nga si Hesukristo. Amen? Kung kung imuhang ibutang ang imuhang full trust diha sa gibuhat ni Kristo alang kanimo, ikaw maluwas. Pasaon sa ang gibuhat ni Hesukristo sa ako? Namatay siya para sa imong sala. Iyahang gisakripisyo ang iyahang lawas para sa imuhang kapasayloan sa sala. He died for your sins. He paid the price of your sin. Kaya ang bayad sa sala, unsa gani higala? Kamatayon.
Because of sin, men will die physically and spiritually. Mao na ang tao maimpyerno tungod sa sala. Pero kay balo mo, gibayran ni Hesukristo ang silot sa ato ang sala. Pinaagi sa iyang kamatayon. But dili lang kana. After namatay siya, nabanhaw siya. Human sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. He rose from the grave. Amen? And since He rose from the grave, wala na siya namatay balik. Even until today. Bisag karong adlaw, did you know Jesus Christ remained alive? So through His resurrection, mga igsoon, iyahang gipildi ang kamatayon. And those who, paminaw, repent of his sin and receive Jesus Christ in their hearts will be saved. Ug kung buhaton na sa tao, diha ma-produce ang relationship. Diha ma-restore ang relationship sa tao diha sa Dios. Kaya ang nagbabag sa ato diha sa Ginoo ang sala. Ang rason nga nung ang tao dili makasulod sa langit tungod sa sala. Pero ang makatanggal ana ang dugo ni Hesukristo. Mao na ang gikanta nato ganina, nahugasan ka na ba sa dugo ni Hesukristo? Kay kung wa ka pa nahugasan sa iyang dugo, higala, kung kwaon sa Dios ang imong kinabuhi karon, you will wake up in hell. Mo na sigurohon gyud nato nga sa dili pa mahuman ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, maluwas gyud ta. Importante kayo ang kaluwasan. Ayaw siguruha ang imuhang mga mga unsay mga ginakuha nimo diri. Ayaw unaha unsa ang kanang mga ginakabalak-an nimo diri sa imong pamilya, sa imong trabaho, dira sa uban nga mga butang diri sa kalibutan. Kana sila mga ginagmay na dili na ingon ana sama ka importante sa imuhang kalag o sa imuhang padulngan nimo sa eternidad. Mas importante nga naa jud kay relasyon sa Dios. Kay kung wa kay relasyon sa Dios, bisan pa mudato ka dinhi sa kalibutan, kanang imuhang kadato wa gyud nay pulos kung maimpyerno lang ang imong kalag. Bisan pa nga gwapo kayo ka og karir, no? Diri sa kalibutan, bisan pa nga ang tao musikat siya. Pag wala siya relasyon sa Dios, kung mamatay siya, tanan nga mga achievements niya dinhi sa kalibutan, wala to'y pulos tanan o kawang tutanan. Mo gyud nahigala nga sa ato abanong pagkinabuhi sa buhi pamanta karon sa kaluoy sa Ginoo. Importante gyud nga naagyud kanunay ang Ginoo sa atong nahunag kasing-kasing. Ayaw pagkinabuhi sa imuhang kaugalingon lang. Pagkinabuhi nga naa kanunay ang Ginoo sa imong hunahuna kasing-kasing. Kay siya ang naggunit sa imuhang mga adlaw ug siya ang tag-iya sa imuhang kinabuhi. Have a relationship with God. You know, the Bible says, God created man. Unsa yang gibuhat? Man and male and female created him, them. Amen? Oh, gibuhat sa Dios ang lalaki o babae. Para kang kinsa. Panalitan ako. Para sa kang kinsa ko gibuhat. Para sa kang kinsa ka gibuhat. Ato ang abrihan atong Bible sa Colossians chapter 1 in verse number 14 ta magsugod og basa. Colossians chapter number 1 verse 14, 15 ug 16. Ang pulong sa Ginoo nag-isulti dinhi sa ato mga higala, bersikulo 14. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan, pinaagi sa iyang dugo, bisan ang kapasayloan sa mga sala. 15.
Kinsa mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang kinamagulangan sa matag minugna. Versikulo 16. Tanawan ninyo ang sunod nga versikulo. 16. For by Him, kay pinaagi kaniya, ang tanang mga butang gimugna, nga atua sa langit, o nga ania sa yuta, mga butang nga makita, o dili makita, bisan kung sila, o mga trono, o mga kagamhanan, o mga pamunuan, o mga gahom, ang tanang mga butang gimugna pinaagi kaniya ug alang kaniya. Tanang mga butang apil ta ni higala. You know what? Wala ka gibuhat sa Ginoo para magkinabuhi lang ka para sa imong kaugalingon. Ang giingon dinhi sa pulong sa Dios, gibuhat kaniya para sa iyahang. Amen ba? Para ka sa Dios. Busa sa atong kinabuhi, importante, ilhon nato ang Dios. Kay siya man ang nagbuhat nato. Dili mahimong paminaw, meaningful and purposeful ang imong pagkinabuhi diri sa yuta kung wala kay ginaila nga Dios diha sa imong kinabuhi. Bisan pang nag-ingon ka nga gidawat na nimo si Jesucristo, but if you are not living a life, kung wa ka nagkinabuhi nga naa ang Ginoo diha sa imuhang udahunag kasing-kasing, walay katuyuan o kahulugan ang imong kinabuhi o ang imong pagkinabuhi karong tuiga dinhi sa yuta. You are created for Him. Mo na kung ikaw nagkaroon ka na og relasyon diha sa Dios, kinahanglan mag-spend jud ka og oras kanunay sa iyaha. Kay gibuhat man ka para niya, para sa iyaha. Gusto siya sa imuhang time. Gusto siya nga mag-ampo ka sa iya. Gusto siya nga paminawon nimo siya. Gusto siya nga magsimba ka sa iyaha. Gusto siya nga mag-alagad ka sa iyaha. That's the purpose of our life here. We are created for Him. Amen? Gibuhat ta para sa iyaha. Maudi ay ang Diyos nagbuhat og tao. Kung tao ka, gibuhat ka para makig-uban sa Diyos, para makig-istorya sa iyaha. I guarantee you, mga higala o mga kaigsunan nako dinhi sa Ginoo, pag maayo ang imong pakig-uban sa Diyos, maayo ang imong pakig-uban sa uban nga mga tao. Maayo ang imong pakig-uban sa imong mga anak o sa imong asawa o sa imong bana. Maayo ang imong pakig-uban sa uban nga mga Kristohanon dinhi sa imong simbahan. Kung maayo ang imuhang relasyon sa Dios, maayo ang imuhang relasyon sa uban nga mga tao. Maunay susi kay ang Dios ang source nato. Kung ang ugat maputol, ang punuan dili mulahutay ug di mabuhi. Ang Dios ang ugat. Amen? Ang Dios ang tuburan sa kinabuhi. Ang Dios ang tubig, ang suba sa kinabuhi. Amen? Siya ang gahatag sa ato og maayong katuyuan sa kinabuhi. Mo na kung ang tao muila og Ginoo, maayo ang dagan sa iyahang kinabuhi. Pero pag ang tao way ginaila nga Ginoo diha sa iyang kinabuhi o sa iyahang pagkinabuhi, dili maayo ang dagan sa iyang kinabuhi. Siguro nahibalo mo, nadunggan na ninyo ang unsay gibuhat sa Ginoo dito sa California. Ngano man gimak nila ang Dios, unya proud kayo sila nga ang ilang syudad is a godless city kuno. E nun sa ang gibuhat sa Dios, 2 days later, gisunog sa Ginoo.
Kaya balo ba muna ay Kristohanon dito nga dato, nagpuyo sa California. Nadunggan ninyo na nga balita? Sa daghan nga mga balay na sunog, iyang balay wa na sunog. Kiprotektahan siya sa Diyos. Pag ang tao na ay maayong relasyon sa Diyos. Amen. Protektahan siya sa Ginoo. God will become your defender. God will become your protector. God will become your provider. And God will be your blesser. Mao na kita Christian, bago pa man nagsugod ang 2025, unya January pa karon, i-develop ang imuhang relasyon sa Diyos. Naa naman kay relasyon sa Diyos. Anak naman kaniya. Amahan naman nimo siya. Ang imuhang i-develop diha sa imong kinabuhi ang imuhang relasyon sa Diyos. Pastor, how do I develop my relationship to God? Una sa tanan mga higala, aron ma-develop prayer. Prayer. Buhia ang imuhang prayer. Prayer is a communication with God. Higala, kung kaya ta makigistorya og tao sulod sa pila ka minuto o pila ka oras, kung kaya ta makig-communicate sa Facebook for how many hours, kung kaya ta makig-communicate sa mga games diha sa tuang cellphone nato, igsuon. Mahimo nimo ang pag-spend og taas nga panahon sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Daghan kay benepisyo ang prayer. Ngano man, pag ikaw kanunay mag-ampo, makita nimo nga malinawon ang imong kinabuhi ug ang imong pamilya. Bisan na ay mga problema, peaceful and calm ang imuhang kinabuhi. Ngano man, prayer means depending on God. Ga-depend ka sa Ginoo. Prayer is talking to God. Amen? Reading the Bible is another thing. The Bible is God's word to us. Pulong na siya sa Diyos para nato. It's how He communicates with us and reveals Himself to us. Gusto ba gini mo maila ang Diyos sa imong kinabuhi? Spend time with His Word. Open the Bible and read and meditate His Word. Makita nimo ang Ginoo, and you will know God more in your life if you read and meditate His Word. Unsa pa? Worship. Praise God. Nagsimba mong tanan karong buntag. Amen? Worship is expressing our love and adoration for God. We worship because we love God. We worship because we want to exalt Him. We worship because we want to thank Him. Amen. For what He did to us and for us last week. Dili ba kadaugan, igsoon, diha sa imong kinabuhi, ang nahuman nimo nga semana? Usa na kakadaugan. Karon gitagaan na pud ka og another week sa Ginoo. Another week to face challenges. Another week to face life's battles. Another week to face trials. Kung mahuman nimo ni nga semana, karon mga igsoon, nakaangkon ka kadaugan sa Ginoo sa tibuok semana. That's why on the first day of the week, simbahon dapat nimo ang Dios. It shows your gratitude and adoration to God and your love for Him. Amen? Mo na nga, dinhi, unsa man, kantaan nato siya, maghatag ta para sa iya, magpaubos ta diha sa iya, maminaw ta sa iyahang mga pulong, how that word can be applied in our life para maging much better ang ako ang kinabuhi. Amen? Ingon na, ikaupat, obedience. Obedience is following God's commands and living according to His will. Mauna ang obedience. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Simple kayo. If you love me, keep my commandments. Obedience. Pag-obey gyud igsoon,
Amen? Ikalima, fellowship. Fellowship is spending time with other believers and sharing our lives with one another. Ayaw mo kasalaag sa inyong balay, sa inyong pamilya. God has given you a family. God has given you a home here on earth. And that is your local church. Kaning nakita ninyo nga mga tao diri, mga igsuon nimo ni tanan diha sa Ginoo. Amen. Get close to your brothers and sisters. You know what? If we are close to God, we are close with our brothers and sisters also. Pag dili ka close sa Ginoo, dili ka close sa imong mga brothers and sisters diri sa simbahan. Amen. Kung maulaw ka sa Ginoo, paminaw, kung maulaw ka sa Ginoo, mao na siya may sumusulti ka nga, maulaw ko diha sa simbahan. It means may gala, wala kay maayong relasyon sa Ginoo. Kay balo ba mo, kung kami mag-visit og lahi nga simbahan, like for example, inviteon ko sa lahi nga church, magwali dito sa ilang simbahan, dili ko maulaw. Ano man, ang mga nakita na ko diha, pareha man ako mga Kristohanon. So, kung during sa welcome song, ako mo nagduol sa ila, ug mo shake hands ko sa ilaha. Ano man, pareha man ako na igsoon sa pagtuo. Amen? Dili ko maghulat nga duulon ko una. Mag-initiate ko igsoon, kung walay moduol sa kuha, ako ang moduol una sa ilaha. Kristohanon manggod ko. Anak ko sa Ginoo, and ilhanan na igsoon nga maayog relasyon ang Kristohanon diha sa Dios. Kay pag maayo siya og relasyon diha sa Dios, dili gid na siya maulaw nga makig-uban, makighigala sa uban nga mga Kristohanon. Ang kuyaw kanang dinhi mismo sa imong kaugalingon nga simbahan, ikaulaw pag yun nimo ang imong mga kauban diri sa simbahan. Dili ka ganahan makig-uban sa imuhang mga brothers and sisters dinhi sa imong simbahan. You know what? That is a sign of a bad relationship to God. Dili maayo ang imong relasyon diha sa Dios. Ngano man, di man ka mura man kag kanang usitaw gana. Maula, mura kag kaning basta mura kag allergy. Murag dili ka ganahan muduol, makigstorya, dili po gaganahan nga duolon og istoryahon. Gusto nimo nga magsimba lang ka, magsimba uli ka sotoy. Ingon ana. I mean, di ka ganahan mura kag others. Murag others ba? Unta dili ingon ana igsoon. Unta dili ingon ana, pero dili man gud nako mapugos ang Kristohanon nga way maayo nga relasyon. Mo na nga diha gyud sa imong kinabuhi, no, tinguha gyud i-build ang imuhang relationship sa Dios, i-develop ang imuhang relasyon diha sa Dios. Amen. In conclusion sa ato ang mensahe karong buntag, kay balo ba mo ang kaning pag-develop nato og maayong relasyon sa Ginoo mga igsoon, makahatag ni og kaning mga profound nga mga benefits. Nindot ba nga mga benepisyo dinhi sa atong kinabuhi. Una, na ay spiritual benefits, na ay emotional benefits, na ay practical benefits, ug na apoy gitawag eternal benefits. Pastor, unsa maning mga spiritual benefits? Ang usa sa mga spiritual benefits, kung maayo ka og relasyon sa Dios, na kay peace and comfort. Ikaduha, spiritual benefits, na kay forgiveness and spiritual growth. Amen? Mo-grow ang imong faith. And then ikaw patigsoon, guidance and direction. Mao ni siya mga spiritual benefits. Kung maayo ka og relasyon sa Dios, siya gyud ang mo-guide sa matag step nimo. Dili ka mak-confuse. Amen? Amen. Kay na ang Dios mohatag sa imo guidance and wisdom. Aron hanay ang imuhang mga
lakaw sa kinabuhi o unsay mga transaction nimo. Emotional benefits, unsa man na siya? Joy and happiness. Emotional benefits, di na basta-basta. You can buy happiness but you cannot buy joy. Only God can give us joy. Unsa pa? Hope and encouragement. Sa panahon sa mga kasamok o sa uncertainty, igsoon, paminaw, sa panahon sa mga kasamok o uncertainty, gikinahanglan nato ang mga pagdasig sa Ginoo. Dili ba? Yes. Ikatulo, love and compassion. That's emotional benefits. Basta maayo ka o kanang relasyon sa Dios, mabati nimo kanunay ang gugma sa Ginoo di sa imong kinabuhi. You know what? There are people, even Christians, who doubt nga ang Ginoo nahigugma sa ila. Tungod kay wala sila'y maayong relasyon sa Ginoo. Unsa pa? Freedom from fear and anxiety. Na kay kagawasan sa unsa kahadlok o kabalaka. People are just anxious of their lives. People are just are afraid. Higala pamina, kung maayo kag relasyon diya sa Dios, ma-overcome nimo ang anxiety o ang fear. Kung ma-overcome nimo na, there's no such thing as depression nga makita mo gawas sa imong kinabuhi. Kaya balo ba mo why people are depressed? Because of too much anxiety and fear. Unsa pa? Practical benefits. Wisdom sa unsa sa imong mga choices, mga decision, mga plano. Wisdom and discernment. Maka-discern ka nga naman, naalagi ang Ginoo. Suod man ka sa Ginoo, amen? Unsa pa? Strength and resilience. Strength and resilience in the face of challenges and adversity. Unsa pa? Purpose and meaning. Naay katuyuan ang imong pagkinabuhi. Dili lang ka ingon igsuon nga murag floating ka, galutaw ka sa hangin. Dili lang ikaw mga igsuon nga murag gasakay ka og bangka nga wala gabugsay. Naay direksyon ang imong kinabuhi. Kay gitudluan ka sa Ginoo asa ka mulakaw. Amen? And then, last, eternal benefits. Kung magkaroon ka og relasyon sa Dios, you will have eternal life. Kung magkaroon ka og relasyon sa Dios, you will be reunited with your loved ones in heaven. Katong mga saved ni mga loved ones. Kung naa kay relasyon sa Diyos, you will be rewarded and recognized in heaven. God will say to you, you are a good and faithful servant. And then you will have last perfect peace and rest na kay hingpit nga kalinaw o kapahulayan. Kana pag naa kay relasyon sa Dios. Now, kani mga igsoon is just a few of the many benefits of having a relationship with God, but ultimately, knowing God brings joy, peace, and purpose to our lives. O kaning ato ang ganong relasyon sa Dios maghatag ginig paglaom sa atoa diha sa eternity. Amen? I hope mga igsoon na nasabtan ninyo ang pulong sa Ginoo karon. So i-check na to no ang ato ang tagsatag sa karong buntag. Naa na ba jud ko'y relasyon sa Ginoo? Tinuod ba gyud nga ako anang gidawat si Kristo sa akong kasing-kasing? Tinuod ba gyud nga naghinulsol nako sa akong mga sala? If the answer to that question is yes, then ang imuhang kanang paningkamutan nga buhaton karong tuiga unsaon nimo pag-develop ang kanang relasyon nimo sa Ginoo. Amen. Duko ato mga ulip yun ato mga mata. Mag-ampo ta. Father in heaven, salamat kaayo sa imuhang mensahe karong buntag. Lord, naghangyo ko sa imo, please move the invitation. Istoryaha ang mga kasing-kasing sa mga bisita o sa mga katawhan nimo karong buntag. Kung unsa ang ilahang spiritual need, nagaampo ko nga kini Ginoo matagbo. Lord God, I pray these things in Jesus' name. Pabilin lang ta sa pagduko sa atong ulog, sa pagpiyong sa atong mga mata. Ang akong una nga pangutana, kini nga pangutana kay para sa atong mga bisita na nagsimba karong buntag. Higala, na ako'y pangutana sa imo, naa na ba kay relasyon uban sa Diyos?
Basin usa sa mga rason nga nung gubot ang imuhang kinabuhi ug ang imong pamuyo, basin naay kulang. Ug ang kulang relasyon nimo sa Dios. Basin wala pa jud kay relasyon diha sa Dios. Hinumdumi makasasala ang tao ug tungod sa sala sa tao maimperno siya. Mo nang gubot gyud ang kinabuhi sa tao pag walay relasyon sa Dios. Kay gawas imperno ang iyahang adtuan, imperno pod ang iyang kinabuhi diri sa kalibutan. Basig hangtod karon lalayo ka pa sa Ginoo. Karon ang imong oportunidad, pwede ka maluwas. Gihatagan ka og manluluwas sa Dios, ug mauna ang iyang bugtong anak na si Hesukristo. Si Hesukristo minaog dinhi sa yuta ug namatay siya para sa imong sala. Kay di man kakabayad sa imong sala. Gibayran niya imong sala, pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross. Nalubong siya ug nabanhaw aron luwason niya ang imong kalag. Higala karong buntag imuha bang dawaton ang gasa nga gi-offer sa Ginoo sa imo? Will you accept His gift of grace? Imuha bang dawaton si Hesukristo karon isip imuhang personal nga Ginoo ug manluluwas? Maghinulsol ka ba sa imong sala karong buntag? If you want to do that right now, ipataas daw ang imong kamot.